Guys, ako 100 customer dito, 10 dito yung gustong maging reseller. Dahil nga, masarap. At saka syempre, Teka, JC. Bakit ka nga ba nagsishare kung paano gumawa ng isang business? Nakapagtayo ka na ba ng sarili mong negosyo? Oo nga pala, nakalimutan ko sabihin. Nakapag-start na ako ng ilang businesses, hindi lang isa kundi ilang beses na rin ako nag-try at natuto. Kaya ito, mga tituro ko sa inyo ay hindi lang basta kwento. Kumbaga, real life experience to. Nag-umpisa ako sa pagbebenta ng imbutido. Dito ako unang sumupok, simpleng food business lang, pero dito ko natutunan ng basic sa pagmamanage ng supplies at pag-handle ng maliit na kapital. Dito rin ako natuto nag-pre-sell at dito ako nagkaroon ng mga resellers. Pangalawa naman ay ukay-ukay na damit. Dito naman ako nagbenta ng mga second hand clothes, yung dress. Dito ko nagtry magbenta online at magtry mag-marketing sa Facebook. At dito ko nakita kung gaano kahalaga ang tamang pagpepresyo para kumita. And then next, pangatlo ay nakapagpatayo din kami ng barbecuehan at umabot ito ng 2 branches. Imagine mo, kami ang may pinakamahal na barbecue sa lugar pero kami pa rin ang pinipilahan dahil sa quality at sarap nito. Dito ko na-realize na kapag nilagay mo yung barbecuehan mo sa madaming tao kung saan maraming nagugutom, ay kahit magkano ang presyo nito ay bibilin at bibili nila to. Syempre hindi lang siya mataas ang presyo, kumbaga quality at nabibigay naman ng justice yung presyo na binigay namin dahil sa sobrang sarap at sa quality nito. And then next, nag-build naman kami ng construction company. Kumbaga ito, naging contractor kami nito at nag-focus naman kami sa pag-renovate, interior design at repair services ng bahay. Natutunan ko dito kung paano mag-manage ng team at projects na may malaking budget na. Kasi syempre, di ba, medyo mataas-taas na ang mga nakukuha natin ditong payment. And then next, e-commerce. Dito na pumasok ako sa online selling. Dito nagbenta ako ng mga different products from Divisoria, general niche siya, at dito ko nakilala ang mentor ko at natuto ng online marketing, website design at ads management. And then next, after ng e-commerce, ay dito na namin napagdesisyonan ng mentor ko na mag-partner at magtayo ng negosyo na nagbibigay ng services sa mga e-commerce entrepreneurs. Dito kami nag-offer ng dropshipping, website development, social media marketing, video editing, importing, exporting, warehousing at marami pang iba na related sa pag-e-commerce. And then next, after neto ay dito na ako nag-solo service business kung saan nag-offer ako ng web design, development at Facebook ads for local at international clients. At dahil sa mga business ko na to, ay nakaranas din naman ako ng mga personal success. So, JC, asa na nga ba lahat ng negosyo na yan ngayon? Bali lahat ng yon ay nalugi. Oo, lahat yung nag-failed. Pero alam nyo, parte talaga yan ng business. Sabi nga nila, di ba, it's either you earn or you learn. Hindi ako nahiya sa failures ko kasi doon ko natutunan ng mga lessons na hindi ko matututunan kung hindi ko tinry. Kaya ngayon, yung mga sinishare ko sa inyo ay yung mga aral na sana natutunan ko noon pa para hindi na ako nag-fail ulit. Kaya dito sa Filipino Dream Challenge ay gusto ko ulit-ulitin to at gusto ko i-document nang sa gayon ay pwede nyong maging guide at matutunan para sa pag-execute din ng business nyo. Nilagyan ko din ng timeline na sa 7 months ko ito gagawin. And kaya ko to ginagawa at kaya may Filipino Dream Challenge kasi gusto kong patunayan na kaya natin maging successful sa ating bansang Pilipinas. Kaya guys, sa mga nag-umpisa magnegosyo, maganda tapusin nyo tong video na to para makita nyo kung ano nga ba yung magiging framework natin one by one at paano nga ba natin to na mas mapapalaki pa. And yes, kahit wala kayong puhunan ay kayang ma-execute ito. Kaya yun, game na!